Wala pang 48 hours matapos magpaulan ang Iran ng missiles at drones sa UAE noong nakaraang araw matapos pulbusin ng US ang 7 maliliit na Iranian attack boats na sinubukang lumapit sa kanilang warship ay nagkabombahan na naman ng US at Iran sa Strait of Hormuz bilang patunay na lubhang sensitibo ang sitwasyon ngayon sa panig na ito ng mundo dahil sa isang maliit na girian lang ay maaaring magresulta na agad sa mas malaking pagsiklab ng gera anumang oras. Sa katunayan ay binomba ng US ang ilang pantalan at pasilidad ng Iran na nasa baybay ng Persian Gulf. At hindi ito maliit na pagbomba, ito ay isang full-scale military operation na sinalihan ng advanced fighter jets at barko. Ito ay tugon ng US sa pag-target ng Iran sa mga barko ng Amerika na nag-ooperate sa Persian Gulf. Ano ang naging mitsa ng muling pag-usbong ng bakbakan? Ano ang tinamaan ng US sa loob ng Iran? At anong pinsala ang naging resulta sa pananarget ng Iran sa mga barko ng US? At higit sa lahat, wala na ba talagang pag-asang matatapos ang gerang ito? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Tahimik ang dagat sa Strait of Hormuz noong madaling araw ng May 7. Sa unang tingin, parang ordinaryong araw lang sa isa sa pinakaimportanteng shipping route sa buong mundo. Pero sa ilalim ng katahimikang yon, nakaabang na pala ang mga surveillance drone, radar systems at American warships na ilang linggo nang nagpapatupad ng mahigpit na blockade laban sa Iran. At ilang minuto lang matapos makita ng mga surveillance drone ng Amerika ang isang malaking Iranian oil tanker na papalapit sa blockade line, biglang nagbago ang lahat. Sa ibabaw ng Persian Gulf, isang US Navy FA-18 Super Hornet ang mabilis na bumaba mula sa ulap. Halos dikit na ito sa dagat habang tinatarget ang tanker na pilit bumasag sa blockade ng Amerika laban sa Iran. Mabilis ang kilos ng jet, mababa ang lipad, halatang hindi ito simpleng patrol mission. Sa puntong yon, alam ng buong American Command na kapag pinayagang makalusot ang tanker na yon, magmumukhang mahina ang blockade ng Amerika sa mata ng buong mundo. Nag-warning muna ang US pilots, paulit-ulit nilang kinontak ang barko gamit ang emergency frequencies. Pinapaatras ito bago pa lumala ang sitwasyon, pero hindi umatras ang tanker. Sa halip, ayon sa reports, lalo pa itong bumilis papunta sa strait. At doon nagsimula ang unang putok. Sunod-sunod na .50 caliber machine gun fire ang pinakawalan ng F-18. Kita agad ang sparks at tubig na tumalsik sa gilid ng tanker habang umiikot ang jet sa ibabaw nito. Isang mensaheng hindi na kailangang isalin pa. Hindi tuluyang pinalubog ng Amerika ang barko, pero malinaw na bawal dumaan. Napilitang umatras ang Iranian tanker pabalik sa puerto habang nakalock pa rin dito ang targeting systems ng mga Amerikanong eroplano. Ngunit para sa Iran, hindi yun simpleng warning shot, isa yung direktang sampal. Isa yung malinaw na pagpapakita na kontrolado ng Amerika ang daanan palabas ng Iranian coast. At para sa kanila, hindi yun pwedeng palampasin. Makalipas lang ang ilang oras, gumanti ang Iran. Bandang hapon, 3 American guided missile destroyers ang nagsimulang tumawid palabas ng Strait of Hormuz matapos mag-escort ng commercial shipping traffic. Nandoon ang USS Truxtun, USS Mason at USS Rafael Peralta, 3 heavily armed destroyers na may Aegis missile defense systems, Tomahawk missiles, layered anti-air defenses at mga crew na ilang linggo nang naka-full combat readiness. Layunin nilang tiyakin na ligtas makakatawid ang allied commercial traffic habang pinipigilan ng Iran na gamitin ang strait bilang pressure point laban sa buong mundo. Pero kahit gaano kalakas ang mga barkong ito, ibang klase ang sumalubong sa kanila. Mula sa Iranian coastline, biglang nagsulputan ng mga fast attack boat ng IRGC Navy. Tinatawag itong Mosquito Fleet. Maliit, mabilis at sobrang dami. Parang kuyog ng bubuyog na sabay-sabay umatake mula sa iba't ibang direksyon. Ito ang klase ng taktika na matagal nang pinaghahandaan ng Iran. Hindi malaking naval battle, kundi overwhelming swarm attacks na kayang guluhin kahit ang pinaka-advanced na warship sa mundo. Habang papalapit ang mga Iranian boat, nagsimula nang umalingaw-ngaw ang warning sirens sa mga destroyer ng Amerika. Ang mga machine gun team ay nagtakbuhan sa deck habang ang iba ay mabilis na nag-arma ng close-in defense systems.
Ang mga Apache helicopters naman ay agad na umangat mula sa support vessel sa paligid, umiikot sa ere habang hinahanap ang pinakamalapit na targets. At pagkatapos, nag-umpisa ang putukan. Lumiwanag ang dagat habang sabay-sabay nagpaputok ang Iranian side ng mga drone nila, anti-ship missiles at rocket fire mula sa shoreline malapit sa Bandar Abbas at Qassim Island. Makikita sa radar screens ng US Navy ang dose-dosenang moving objects papalapit sa formation. Ang iba, low-flying drones. Ang iba, anti-ship missiles. Ang iba naman, suicide boats na halos diretsong sumasalpok sa defensive perimeter ng American destroyers. Agad gumanti ang Amerika, nagliab ang paligid nang magsimulang magpaputok ng Hellfire missile sa mga Apache helicopter pababa sa Iranian boats. Isa-isa itong tinamaan. Yung iba, literal na nagkawatak-watak sa gitna ng dagat habang makikita ang mga apoy at debris na tumatalsik sa ere. Kasabay nito, bumira rin ng mga destroyers gamit ang deck guns at close-in weapon systems habang sinasalubong ng missile interceptors ang paparating na Iranian missile sa himpapawid. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, walang tinamaan sa mga sasakyang pandagat ng Amerika. Pero hindi doon nagtapos. Dahil habang ongoing pa ang bakbakan sa dagat, nagdesisyon ng Amerika na palawakin ang laban. At ilang minuto matapos mag-umpisa ang palitan ng putok, lumipad na ang unang wave ng US airstrikes papunta sa Iranian coast. Ang mga target, missile launch sites, drone facilities, command center at intelligence nodes na ginagamit umano sa pag-coordinate ng attack na nasa baybayin ng Persian Gulf. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa paligid ng Bandar Abbas habang kita mula sa malayo ang makakapal na usok na umaakyat sa kalangitan. Ayon sa mga unang ulat, hindi lang basta iisang strike package ang pinakawala ng Amerika. Maraming waves ng attack ang halos sabay-sabay tumama mula sa himpapawid at dagat. Mula sa aircraft carriers sa Arabian Sea, mabilis na lumipad ang mga FA-18 Super Hornets at F-35 stealth fighters, habang mula naman sa mas malalayong base sa Gulf region ay sumunod ang F-18E Strike Eagles na may dalang precision-guided munitions para tamaan ang Iranian missile at drone infrastructure. Kasabay nito, ilang Tomahawk cruise missiles din umano ang pinakawalan mula sa American destroyers sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Ang mga missile na ito na kayang tumama ng target mula daan-daang kilometro ang layo ay direktang itinutok sa command and control facilities, radar stations, drone launch compounds at anti-ship missile batteries malapit sa Bandar Abbas at Qassim Island. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagmistulang linya ng apoy ang Iranian coastline habang sunod-sunod na tinatamaan ang mga launch site na pinaniniwalaang ginamit sa pag-atake laban sa USS Truxtun, USS Mason at USS Rafael Peralta. Ilang explosions pa ang naitala malapit sa missile storage depot habang may mga ulat na isang drone coordination center sa Bandar Abbas ang tuluyang nasunog matapos tamaan ng precision strike. Sa Iran, agad kumalat ang reports ng explosions malapit sa mga puerto at military facility habang nagsimulang maglabasan online ng mga video ng malalaking apoy sa baybayin. May ilang residente pa na nagsabing naramdaman nila ang pagyanig ng pagsabog kahit ilang kilometro ang layo mula sa strike zone. Sa Tehran, agad inakusahan ng pamunuan ng Iran ng Amerika na nilabag nito ang ceasefire agreement. Ayon sa Iranian Military Command, ang Amerika umano ang unang umatake matapos targetin ng kanilang oil tanker at isa pang barko na papasok sana sa strait. Malapit sa Emirati port ng Fujairah, iginiit ng Iran na ang kanilang pag-atake sa American destroyers ay self-defense lamang laban sa agresibong blockade ng Amerika. Pero ayon sa Washington, ibang narrative naman ang inilabas. Ayon kay Donald Trump, bagamat may naganap na palitan ng putok, buo pa rin daw ang ceasefire. Pero habang sinasabi yun ng presidente, may mga bangka ng Iran na lumulubog sa Strait of Hormuz at may mga pasilidad nila na tinamaan ng malalakas na airstrikes sa coastline ng Persian Gulf. Habang nagliliyab ang Bandar Abbas at patuloy pang umaakyat ang makakapal na usok mula sa mga tinamaan ng airstrikes, tuloy pa rin ang operasyon ng US sa pagharang ng mga Iranian tanker sa Strait of Hormuz. At ayon sa Wall Street Journal, kahit pansamantalang ipinahinto ang Operation Freedom, kung saan inieskorta ng US palabas ng Hormuz ang mga nasabing naipit na barko, mukhang ikakasauli ito matapos ang pinakahuling sagupaan. Matatandaang hininto ito ng US bilang request ng Saudi at Kuwait dahil sa pangamba na baka muling sumabog ang malaking gera. Sa madaling salita, hindi simpleng retaliation lang ang nangyari sa Hormuz. Mukhang naghahanda na ang Amerika para sa mas malawak at mas permanenteng kontrol sa strait. At ramdam yon ng Iran. Sa mga nakaraang linggo, halos naging hostage zone na ang Hormuz Strait.
Maraming commercial tankers ang natigil sa dagat habang ang iba naman ay napilitang maghintay sa Gulf of Oman. Dahil sa takot na tamaan ng missiles, drones o mina, may mga barko pa raw na pinahinto ng Iranian fast boats gamit ang loudspeakers habang sinisingil umano ng tolls kapalit ng ligtas na pagdaan. At hindi lang western ships ang naapektuhan, maging isang Chinese vessel umano ay hinaras din ng Iranian forces nitong nakaraang linggo habang dumadaan sa strait. Kaya kahit ang Russia at China na may malapit na relasyon sa Iran ay unti-unti na ring naiipit sa lumalalang sitwasyon. Dahil habang tumatagal ang blockade, mas nasasakal ang Iran at yun mismo ang layunin ng Amerika. Ayon sa mga energy analyst, bumababa na raw sa halos 400,000 barrels per day ang oil production ng Iran habang mabilis ding napupuno ang kanilang storage facilities dahil hirap silang makapag-export palabas ng bansa. Kapag tuluyang hindi nakalabas ang Iranian oil sa world market, posibleng mawala ng Iran ng bilyon-bilyong dolyar na siyang pangunahing nagpapagana sa ekonomiya at military operations nito. Kaya para sa Iran, hindi lang ito military crisis, economic survival na rin ito. At habang tumitindi ang pressure, lalo ring nagiging agresibo ang Iranian response. Sa katunayan, habang pinipilit sinasabi ng Amerika na kontrolado pa rin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, muling nagliyab ang Gulf region matapos panibagong tamaan ng missile at drone threats ang United Arab Emirates. Ayon sa UAE Ministry of Defense, ilang ballistic missiles, cruise missiles at drones na galing umano sa Iran ang muling namataang papasok sa Emirati airspace habang naka-full alert ang air defenses ng bansa. Sa Fujairah at ilang energy facility sa silangang bahagi ng UAE, muling umalingaw ang air raid warnings habang kita sa kalangitan ng mga interceptor missiles na mabilis na sumasalubong sa paparating na targets. Ito na ang ikalawang sunod na araw na naiulat na tinatarget ng Iran ng UAE at para sa maraming eksperto, malaking senyales ito na kahit may ceasefire sa papel, hindi talaga humihinto ang tensyon sa likod ng mga negosasyon. Dahil habang nagpupulong ang mga diplomat, tuloy pa rin ang missile launches, tuloy pa rin ang naval confrontations at tuloy pa rin ang military build-up sa buong Gulf region. Mas lalong naging seryoso ang sitwasyon matapos lumabas ang report na may ilang oil tankers ng UAE na lihim umanong dumadaan sa Strait of Hormuz gamit ang taktika tulad ng pagpatay ng tracking systems para makalusot sa blockade nang hindi agad napapansin ng Iran. At para sa Iran, malinaw iyon na patuloy na tumutulong ang UAE sa operasyon ng Amerika. Kaya habang tumatagal, lalo ring tumataas ang posibilidad na mas lumawak pa ang giyera. At hindi lang UAE ang nag-aalala ngayon, maging South Korea, France at ilang European shipping companies ay nagbabala na rin tungkol sa panganib sa Hormuz matapos masangkot ang ilang foreign vessels sa mga missile at drone incidents itong mga nakaraang araw. Dahil dito, nagsimula namang lumutang online ang mga bagong satellite image at intelligence report tungkol sa galaw ng militar ng Amerika sa rehiyon. Mas marami pang warships ang pumapasok at mas maraming mga eroplano ang karga nito at posibleng mas malawak pang operasyon ng kanilang gagawin sa oras na pumalya ang ceasefire. Sa Arabian Sea at Gulf region, nananatili pa rin ang ilang carrier strike groups ng Amerika na may dalang dose-dosenang fighter aircraft kabilang ang F-35 stealth fighters, FA-18 Super Hornets at EA-18G Growlers para sa electronic warfare at surveillance aircraft na halos 24 oras umiikot sa himpapawid. Kasama rin sa deployment ang mga B-1B Lancer bombers na kayang magdala ng napakaraming precision-guided bombs para sa long-range strikes laban sa hardened Iranian military facilities. Habang sa Qatar, UAE at iba pang Gulf bases, naka-alerto rin ng mga Patriot missile batteries at THAAD air defense system sakaling lumawak muli ang missile exchange. Idagdag mo pa dito ang paglapit ng European navies. Ayon sa mga report, ang French at British naval forces ay papunta na rin sa rehiyon para tumulong sa escort duty at maritime security operations kapag kinakailangan. Kapag nangyari yon, ibig sabihin hindi na lang Amerika ang magbabantay sa Hormuz. Magiging multinational naval wall na ito laban sa Iran. At habang lumalawak ang military build-up, lalo namang umiinit ang usapang nuclear negotiation. Dahil kasabay ng putukan sa dagat at airstrike sa Iranian coast, nagkapatuloy pa rin ang lihim na direktang usapan ng Amerika at Iran sa Pakistan tungkol sa tinatawag na 14-point Memorandum of Understanding na pilit pinapipirma ni Donald Trump sa Tehran. At ayon sa mga opisyal ng Iran, sobrang bigat ng demands ng Amerika. Ayon sa report, gusto ni Trump na ibigay ng Iran ang buong uranium stockpile nito, isara ang nuclear facilities at tumigil sa uranium enrichment.
Hindi lang ilang taon, kundi posibleng dekada. Pero para sa Iran, halos surrender na raw yun kapag ginawa nila. Ayon sa leaks mula sa Iranian side, ang gusto ng Iran ay ilipat na lang sa third-party country tulad ng Russia ang kanilang uranium habang papayag lamang sila sa temporary enrichment freeze na nasa 10 hanggang 15 taon. Pero hindi kontento si Donald Trump dito. At habang nagkapatuloy ang negosasyon, direkta rin ang kanyang babala kapag hindi raw pumayag sa isang deal ang Iran, magiging mas bayolente ang tugon ng Amerika. At sa puntong ito, iyon mismo ang kinatatakutan ngayon ng buong mundo. Dahil habang sinasabing ceasefire pa rin ang umiiral, parami naman ang parami ang warships, lumalawak ang blockade, at mas dumadami ang mga target na pwedeng tamaan anumang oras. Samantala, patuloy namang ipinapakita ng Amerika ang lakas nito sa rehiyon. Umabot na sa 100 aircraft at halos 15,000 personnel ang direktang involved ngayon sa mga operasyon sa paligid ng Strait of Hormuz bilang bahagi ng Project Freedom. Kasama rito ang carrier strike groups, destroyers, submarines, missile defense systems at non-stop combat air patrols na halos hindi na umaalis sa himpapawid. Pero sa kabila nito, isang bagong intelligence assessment ang lalong nagpapakaba ngayon sa Washington. Ayon sa leaked CIA analysis, kahit matindi na ang economic blockade at airstrikes ng Amerika at Israel, kaya pa raw tumagal ng Iran ng ilang buwan habang may natitira pa silang malaking missile at drone capability. Ibig sabihin, hindi pa ubos ang bala ng Iran at habang hindi pa nagkakasundo sa nuclear deal, nananatiling posible anumang oras ang panibagong massive escalation, lalo na't direkta na mismo ang babala ni Donald Trump. At sa puntong ito, yun ang kinatatakutan ng buong mundo. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas lumalaki ang posibilidad na sasabog muli ang mas malaking digmaan. Mas maraming missile ang gagamitin, mas maraming mamamayan ang maaapektuhan, at mas maraming bansa ang madadamay. At kahit paulit-ulit sabihin ng mga leader na ceasefire pa rin ang umiiral at isang isolated case lang ang nangyaring bombahan sa pagitan ng dalawang panig, iba ang sinasabi ng dagat sa Hormuz. Dahil gabi-gabi, may mga pagsabog pa rin naririnig, may mga barkong nasusunog at may mga missile at drone pa rin lumilipad sa kalangitan ng Middle East. Kaya ang tanong ngayon ng marami, ito na ba talaga ang huling yugto ng krisis o isa pa lamang itong maikling pahinga bago muling sumabog ang mas malaking digmaan? Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.